Pilipinas ang oras, alas 10:04 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Do you have any message, Syrians? We are here. We are helping human beings to evolve. We try our best, the very best, to awaken human consciousness. In your country, we are observing what is going on. We are not meddling with human bickerings, but we are giving you some insights and inspiration so that you will never be in chaos. May mga UFO sightings na naman sa iba't ibang mga lugar sa planetang ito, particularly in the US. May nagpakita mga mysterious lights above Capitol Hills. There that I witnessed something that's happening over Washington, D.C. at the moment. Dito sa Pilipinas ay mayroon din mga mangilang-ilang mga UFO sightings recently. And ako personally ay nakakita rin tayo ng mysterious lights. Ano bang gustong ipahiwatig dito ng mga extraterrestrials, ng mga galactic beings? Ito ba'y may kinalaman sa anumang pangyayari sa isang bansa o kaya ay kaugnay ng mga kinakaharap na mga usapin sa seguridad at marahil ay sa kaligtasan ng tao sa buong mundo? With an offer prayers, wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Salaveria. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa mga UFO sightings recently at kung ano nga ba ang mga mensahe ng mga galactic beings sa tao. Ito ay may kinalaman sa mga pangyari sa iba't ibang mga bansa, particularly in Metro Manila in the Philippines na naharap sa problema kaugnay nito mga bangayan ng mga politiko at siyempre ilang pang mga pangyayari na hindi maiwasan. Sa ibang bansa ay ganoon din, meron din mga kinakarap ng mga usapin kung saan nakakaroon ng mga sigalot, hidwaan sa iba't ibang mga bansa. Meron bang pagkakataon na itong mga galactic beings ay nakikialam sa ganitong hidwaan ng tao? Ano ang kanilang maaring mensahe sa tao? In your country, we are observing what is going on. We are not meddling with human bickerings. Master, magandang buhay po sa atin lahat. This is Kuya Jay ng Spiritual Guide Philippines. Iniimbitahan ko po kayo manood sa Gabi ng Misteryo with Sir Ray Tisabayan. Sabado, 10 to 11 p.m. po ito at ating pag-uusapan yung mga binababang mensahe ng ating mga friendly neighborhood o yung mga tinatawag natin UFO topics po ito. Mamayang gabi po ito, no? At ayun po yung ating pag-uusapan kasi meron silang ipinaparting sa humanity at ako'y may na-receive din akong mensahe at ayun po yung gusto kong i-share po sa inyo. Namaste everyone, inibita ko kayo ulit, samahan niyo po kami sa Gabi ng Misteryo, 10 p.m. Sabado po. Namaste. Hello po sa lahat ng sumusubaybay sa Gabi ng Misteryo. Magkita-kita po tayo mamaya dahil maganda po ang talakayan namin ni Ray Sibayat at kanyang mga iba pang mga panauhin tungkol sa mga extraterrestrials at ang kanilang mga sasakyan at kung anong ginagawa nila dito sa
mundo natin. So, tingnan natin at maaaring mabuksan ang inyong kaisipan tungkol sa bigger picture ng ating universe. Kita-kita po tayo. Gandang gabi. Aasahan pa natin na sa darating pa mga gabi at araw ay mas lalo pang maging intense ang pagpapakita ng mga UAP o unidentified aerial phenomena sa ating mga kalangitan, hindi lang dito sa US kundi maging sa ibang parte ng mundo. Kasi nga ang nangyayari ay dahil sa mga kalamidad na kailangan nilang suportahan ang mga taga planet Earth sa nararanas nating kasalukuyang crisis. May isang nagsabing President-elect na nasa bingit na tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. So, yun ay siniseryoso ng mga extraterrestrial, ng mga nakasakay sa mga flying saucer. At patuloy pa silang magpapakita no matter what. Kasi yun ay nakasulat na ng mga pagbabago sa planeta natin. Kailangan natin ng tulong nila whether we like it or not. Yan ating alamin sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you. Daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Gandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Welcome po sa pang-edisyong mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo nga po gabing ito ng Sabado at 30, November 30, 2024. Kumusta na po kayo? Uy, last day ngayon ng buwan ng Nobyembre. Aba, at saka ano pala ngayon, Bonifacio Day. Yan, si Gat Andres Bonifacio, ika 161st birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Ngayong gabing ito mga kaibigan, napaka-interesting po ng ating pag-uusapan tungkol po sa mga mensahe ng mga galactic beings. Ano nga ba? Kasi recently maraming mga may mga sightings na naman sa iba't ibang panig ng mundo, ng planeta, And recently rin trinay din natin na magkaroon ng contact sa kanila. Pinagbigyan naman tayo, kaya lang ang tipid-tipid nila. Ang tipid nila magpakita. Ayan. Alright, welcome sa ating mga panauhin ngayon po gabing ito mga kababayan. Nasa ating pong studio si Brother Jay ng Spiritual Guides Philippines. Brother Jay, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Namaste to everyone at magandang buhay po sa ating lahat. At ayun, magandang ating tatalakayin po ngayon. Ayan. Ito'y para magbigay ng kaalaman sa ating lahat, magbukas ang ating mga isipan sa ganitong uri ng pag-uusap. Nasa ating pong Zoom mga kaibigan online, ng ating panauhin din po, nagbabalik din po sa ating program, si Miss Cora Guidote. Miss Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Kumusta na po kayo? Gandang gabi, Ray. Okay naman ako at saka looking forward to Christmas. Yun. So, advance Merry Christmas sa lahat ng nanonood at nakikinig sa show mo ngayon. Ayan. Sana'y maging maayos ang lahat ngayong Christmas, di ba, Miss Cora? Oo, syempre, lahat naman tayo yun ang gustong mangyari. Oo. Sana wala nang bagyo, no? Yun. Kaya lang, sabi ng Pag-asa, baka meron pa raw dalawa. Pero sana hindi na malakas, sana wag na malakas, kasi wawa naman yung mga kababayan natin. yan. Medyo matindi na yung mga pinagdaanan nila lately, no? Ayan. Salamat, Miss Cora. Babalikan kita. Salamat po. Welcome again sa ating program, sa ating panauhin mula po sa Amerika. Isa nating kapatid. Galactic brother. Ika nga. Si Norman Imperial. Brother Norman, magandang gabi sa iyo from the Philippines, and good morning, good day sa Amerika. Magandang umaga ho, Kuya Ray. Nice to be back again in your program. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa local Philippine time, Manila, at sa wikang Gorsanic, Isaway.
Yan ang sabihin ng magandang umaga or carpe diem. Baga, yan yung ibig sabihin ng isaway sa sa lingwahe natin. Seize the day. Magandang magandang araw. Nasaan ka ba ngayon, Brother Roman? Nasa Hawaii ka ba? Ha? Sa Hindi, maganda yung background ko lang kasi feeling ko kulang ako sa bakasyon kaya inano ko yung background ko, mga future prospect gusto kong bisitahin in the future Hawaii. Baka bigla ka mag-teleport sa Hawaii. Bisita din sa Pinas. Ayan. Pero alam mo, speaking of itong mga galactic beings, hindi tayo masyadong napagtutunan ng pansin yung mga, kasi merong UFO, di ba? Meron ding USO, di ba? Unidentified Submerged Object, na hindi masyadong pinapansin pero nandyan sila. Kasi yung ibang lumilipad ay nanggagaling sa ilalim ng dagat. Kasi ang allege natin, meron sila mga underwater base. Hindi lang kumbaga underground, papuntang agar inner earth. Meron din sa mga sa ocean floor, parang Atlantis or yung mga archetype natin, mga movie, di ba? Kasi pero talagang tunay naman totoo talaga may mga lumubog na kontinente na may mga ruins. Siguro yung mga iba doon, Atlantis, mga ruins doon, na ginagamit din ng mga extraterrestrial na either maglagay sila ng bagong struktura o gamitin yung mga struktura na kasi ng mga unang panahon, ng mga kapanahonan na talagang very high-tech sila, sophisticated enough para compatible sa technology nila. So meron talaga mga underwater, ocean floor base yung mga extraterrestrial, yung mga taga secret space program o whatnot. Basta yung madami rin mga base under the ocean floor. Malawak pa yung mga karagatan natin, saka yung kailaliman nun, di pa naman na-explore yung karamihan, So, yan, ay nandyan pa rin sila sa ilalim ng mga karagatan. Yan. Alright, now, maraming salamat, Brother Norman. Mamaya ay sisisid tayo sa mga impormasyon tungkol dyan. And this time, sa ating mga latest na mga mensahe and other sightings, Brother Jay, siguro it's about time na i-share mo yung ano yung natanggap mong message from our galactic brothers. So, ayun yung pinapakita kasi sa akin ngayon. So, more on dreams siya. So, yung mga mensahe, yun nga, gaya na sabi mo, is talagang napaka-tipid nila magsalita at talagang kailangan mo i-expand siya at unawain mo maigi. Yung single word, dapat i-expound mo. Yes, oo. Ganun sila. Pag sinabing love, dapat i-expound mo yun. Expand mo rin. Oo. So, ganun yung sinasabi niya is tinutukoy dito about sa mga gobyerno, sa mga nangyayari ngayon, na sinabi, parang gusto nila iparating na wag tayong maging kampante sa mga pwedeng maghanap, kumbaga maging ready tayo. Hindi naman sila nagtitrigger ng fear, kumbaga is awareness lang yung ibinabahagi po nila sa atin. Na mag-iingat or kung hanggat maaaring mag-pray tayo is talagang makokontrol po natin to through prayer because we're talking about energies. But this is part of the ascension process, right? Yes, opo. Especially pumasok na tayo sa anong age to? Aquarius. Yes, Aquarian age na. Aquarian age. And this is another, I think, 20 years ba? 20 years. 20 years. 20 years. So, kaya nangyayari itong ganitong mga sigalot sa kaliwat ka ng mga sigalot kasi ito yung from the old age to a new age. Yes, more on secret na rin kasi parang ibubulgar na siya kaya maraming taong nagkakaroon ng mga ability, So yung mga awareness na binibigay nila sa atin is makakatulong po yun sa atin. Yun. Ayan na. In a very positive thinking, mga kababayan, wag po tayong padadala sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. And I think mainam pa rin dito yung visualization natin in a very positive way, di ba? Yung Tama mindset po natin, wag tayong padadala. Yes, kumbaga yung sa mga perspective negatibong kaisipan tulad ng kaguluhan at iba pa. Ayun. Tama po. So, yung perspective natin, kailangan natin baguhin siya na naaayon sa ating pang-unawa. Kasi pag hindi natin siya kayang unawain, magkakaroon tayo ng kalituhan sa ating pag-iisip. Siguro dapat nakikinig ngayon dito yung mga opisyal ng gobyerno, mabuksan yung kanilang mga isipan sa ganitong mga paksa na pinag-uusapan.
And of course, ito namang ating program ay hindi naman religious program ito. Wala naman tayong kinikilingang reliyon dito. Lahat naman tayo dito yung open and we can share kung ano yung mga wisdom na maaari nating maibahagi sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat Brother Jay. Mamaya baka meron ka pang ma-receive, ma-download ng mga mensahe habang narito ka sa loob ng studio. And siguro kung may mga galactic beings dyan sa nandiyan na tumatambay-tambay lang dyan sa ulap, pwede naman kayo bumaba dito. Dito naman si Christos para tumanggap ng mga mensahe. Baka mamaya mag-channel din siya, no? Alright. Ma'am Cora, muli magandang gabi sa iyo, ma'am. Ayan. Naku, walang audio si Ma'am Cora. Iyon. Ayan. Sorry. Yes, ma'am. Pinutin yung audio. Anong basa mo, ma'am? Gandang gabi. Opo. Anong basa mo sa mga nangyayari ngayon? May mga, may kaguluhan pa rin sa Middle East. May girian ng mga bansa. Dito sa ating bansa, meron ding girian ng mga politiko. Ano ito? Ano itong prosesong ito na kinakaharap natin? Yun nga, yung awakening process, no? Kasi kailangan maliwanagan ng mga tao na, gagawa tayong mga desisyon, kailangan yung mga desisyon natin ay nakabase sa katotohanan. Yes. Kasi, alam mo, ang media, mainstream media, lalo, ginagamit minsan ng mga politikong may mga madidilim na agenda, no? So, minsan, hindi mo naririnig talaga yung katotohanan. Kaya, di ba sa US, nagkaroon ng election lately, yes. At yung lumalabas dati sa mainstream media, sabi nila, close fight between Harris and Trump. Pero nung election na, ang layo ng lead ni Trump kay Harris. So, kumbaga yung sinasabi ng media, iba dun sa katotohanan. Alright. So, kailangan maging mapanuri tayo at tingnan natin talaga, wag tayo masyadong umasa dun sa mga isusubo lang sa atin. Kailangan magsaliksik din tayo at kumuha tayo ng ibang sources ng information. Kasi ngayon, nag-aaway talaga ang dilim at ilaw. Di ba? Kasi naghahataka, malapit nagtatag na of ang war. ascension Nagtatag of war, ma'am. Liwanag at nakadilim. Kasi yung ascension process, ongoing na yan. At ang sinasabi ng mga sources ko, manangyari yan sa lifetime natin. At itong mga nangyayari sa paligid na matindi na, no, mga gera ng inaano nila ang nangyayari ngayon. So, para mga senyales na yan na talagang malapit na yung ating ascension. Ngayon, paano yung ascension? May iba-ibang schools of thought dyan, di ba? So yung iba sinasabi, it's just an ascension of our consciousness. Alright. So kumbaga, we're still here on earth, pero yung consciousness natin mag-iiba into a higher plane or higher dimension. Yung isang school of thought naman is lilipat tayo sa ibang planeta. Tapos, mawala na tayo dun sa duality. Okay. Kumbaga, na lang, lahat kabutihan na parang reward raw yun sa humanity. Kasi sa libo-libong taon na nandito na tayo, kumbaga marami na tayo na pagdaanan. So kung mangyayari yun, iiwan natin yung kadiliman. Ang may iwan dito yung mga taong gumagawa pa rin ng kasamaan. Ganyan. So, yun yung mga schools of thought na naririnig ko, no? Pero isang malakas na sinyalis nga yung mga nagpapakita ng mga UFOs. Kasi kinokondisyon na nila syempre yung isipan ng tao na huwag kayong masyadong maliit yung pag-iisip. Kasi napakalawak ng universe. Diba? Ano bang Tagalog ng universe? Kalawakan. Kaya nga lawak, di ba? So, napakalawak niyan talaga. So, wag tayong maging naive na isipin natin tayo lang ang tao sa buong kalawakan na yan, di ba? So, meron ibang mga beings na nagmamatsyag kasi related tayo sa kanila eh. Kumbaga, we're just part of one matrix of creation. So, kung anong mangyari sa atin, maapektuhan din sila. So, kumbaga, tinutulungan nila tayo dito sa ascension process para matulungan din sila. Yung gano'n. So, it's something to look forward to, di ba? Na biglang
kung mangyari man yung lilipat nga tayo sa ibang planeta na wala ng kasamaan, parang ang sarap isipin na ganun nga. Kaya lang, sabi nila, kailangan magpakabuti kayo. You know? Kailangan magpakabuti kayo. Yun ang requirement, ma'am, no? Magpakabuti. Hindi sila makikialam sa atin. Kailangan gamitin natin yung free will natin. At mamili tayo ng tamang, tatahakin. Kasi ang ambisyon talaga natin or purpose natin sa buhay natin ay maging malapit sa Panginoon, di ba? Or maging kagaya tayo ng Panginoon. So as much as possible, gumawa tayo ng kabutihan. At yun nga, magiging reward natin ay lilipat tayo sa isang lugar na maaaring wala ng kadiliman. Iniisip ko tuloy, Ma'am Cora, paano tayo lilipat? Magte-teleport kaya tayo o sasakay tayo doon sa spaceship ni Elon Musk? ang sinasabi nila, biglaan na lang mangyayari yun. Talaga? In a split second, we will be in a different plane so of yung existence. yung mga nag-aaway-away na politiko maiwan sa old earth. Ewan ko, di ba? Hindi mahirap mag-judge. Kasi mahirap naman talaga kanya-kanyang journey yan, di ba? So hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao. Pero yun nga, as much as possible, huwag kang papatay na tao, huwag kang magsisinungaling, huwag kang, don't wish others ill. Parang ganyan, di ba? Magpakabuti tayo. At saka, yun nga, isa pa sa maganda rin na alam natin yung nangyayari sa mundo kasi yung prayers natin, importante yan kasi lalo na yung mga mulat na, pwede tayo maging channels of light and enlightenment, diba? Yes. So, we can pray for others to find the light. Kasi yung iba, yung malalim na yung nasa pit na sila, diba? Hindi na nila alam minsan kung paano lalabas dun sa pit na yon. So, sa tulong ng ating prayers minsan, nakakatulong rin talaga na, maliwanagan sila. So, importante na, ipagdasal natin yung mga politikong yan na, di ba, yun ang kailangan nila. Country, no? Yes. So, kailangan ipagdasal natin sila na maliwanagan sila kasi para sa ikabubuti rin yan ng buong bansa. Saka tama na yung mga gulo dito, gulo doon, no? Pwede naman maidaan sa tamang usapan at maisaayos ang lahat. Pero ito yung aking naisip din dito, Miss Cora, no? Kasi during yung first term ni Trump as the President of the United States of America, noon pala ay meron na siyang balak dati na ilabas yung existence ng Galactic Federation. Ito'y batay dun sa sinasabi nung dating Israeli Space Security Chief na talagang gustong-gusto na raw ilabas ni Trump yung tungkol dito. Kaya lang pinigilan siya ng mga galactic beings, baka raw magresulta sa mass hysteria. Baka mabigla ang tao sa buong mundo. I don't know kung ito'y gagawin na niya sa kanyang sa kanyang termino ngayon bilang Pangulo ng Amerika. Ang nare-receive kong message, hindi pa talaga handa ang humanity na sa full disclosure. Kumbaga, matagal na talagang agenda yung full disclosure. Kaya lang, magkakaroon nga ng gano'n ng gulo kasi hindi handa yung consciousness natin. At saka, nandiyan pa yung mga dark na sinasabi nila, masasama yung mga UFOs na yan, yung mga extraterrestrials na yan, masasama. Sabi mga demonyo. Kung masama sila, matagal na tayong di ba? Parang na tayo na wipe out. Kasi they've been looking at us or observing us and helping us for thousands of years. Correct. Pero bakit nandito pa tayo? Kasi tumutulong sila. Kaya nga, yung sa gera minsan, nag-i-intervene na rin sila para hindi masira yung buong mundo. Kasi magpaputok lang sila ng isang nuclear bomb, malaking distraction na, tsaka maraming mamatay. So, pinipigilan rin nila yon in a way. Pero yun nga, as much as possible, they will respect our free will. Hindi sila makikialam. Ayun, nako. Excited pa naman ako na i-announce ni President Trump na gano'n, no? Galactic Federation exists. I think and they are real. Parang message is that mangyayari yung full disclosure pag nakalipat na tayo. Oo. Ganon. Kasi yung lahat ng katotohanan,
malalaman na natin in an instant or in a flash. Ayan. If we're in that state of awakening. Alright. Maraming salamat, Miss Cora. Thank you so much. Norman, ano naman ang feedback mo dyan sa Amerika? Ikaw ang directly kapitbahay mo si Biden sa si Trump eh. Anong pinag-uusapan dyan? Saka yung Roswell pala, napasya mo. Election ho dito kasi yung dalawang manok ko na nag-usap kami ni Amang Bathala dati nung mga buwan ni Ama. Yung alam mo na, kilala mo na rin siya kay Nanay Baby. Na ang dalawang manok namin dito ay yung gusto niya si Elon Musk at yung si RFK Jr. Yung dalawang yun, that happens to be Trump's closest ally. Nanalo si Trump. So automatic, itong dalawang to, nasa White House. Kahit hindi na sila maging Pangulo, but yung objective tsaka agenda nila, in line with sa ating mga workers of light. Especially to si Elon Musk naniniwala. Except si Trump, tama ka dyan, may na siya. Baka magayakin na yung full cosmic disclosure. Kasi ibang mga appointee ni Trump, mga tagapaniwala, nandiyan si Michael Sala, pang exopolitics na nag-interview siya ng mga whistleblower sa secret space program, tsaka sa mga UAP program kila Louis Elizondo, kay David Grush, in-interview, tsaka iba-iba pang mga sila JP, mga insiders sa secret space program na napakadaming alam sa mga anti-gravity technology, interstellar travel, at yung mga program nito mga sinister secret government. Pag nanalo tong si Trump, disclosure is just a matter of it's just around the corner. So napakaganda timeline. Kumbaga, ang sabi ng mga channel dito nasa nasa Star Trek timeline, the 24th century timeline ng Star Trek na we are interacting with the star beings completely. Okay. So yung napakagandang yung resulta. Sa ibang perspektibo naman do sa esoterical, we are in the pangs of rebirth from Kali Yuga. Yung sinasabing age of darkness, middle age, lahat tayo inaaway natin sa digbaan, paputok dito, paputok doon. Chaos. Yung emotional outlet dito, emotional outlet doon, galit tayo sa isa't isa, sige, tayo, digmaan sa isa't isa, war economy. Tapos, nire-revert natin, tayo ang magiging, magiging midwives to our own, rebirth into the light ages or the Satya Yuga, the golden age of galactic being, a galactic citizenship. So ang mga ET brothers natin, mga galactic brothers, ang purpose nila is to be midwife, kumbaga ganun. Ipagpalagay natin analogically speaking, midwife sila. Tutulungan nila tayong mag-rebirth na sarili natin, na tayo yung nanay natin, tapos i-revert natin sarili natin na into a painful process, yung painful labor process nga lang ang pagdadaanan natin. Pero assure tayo na magtatagumpay tayo since na lahat ng mga taong vital into disclosure and everything, nasa lugar na. So it's just a matter of pushing the button to a rebirth. Yun, siguro mangyayari itong mga kalamidad. Matatanggal yung frequency barrier sa planet natin. Hindi mo alam. Kasi yun yung sinasabing heaven on earth eh. Yung sinasabi na 10% na lock sa brain capacity ng human, maa-unlock yun. Kumbaga, maa-unleash. Siguro, pagpalagay mo na, maging 90% brain capacity. Yung sinasabi sa mga ancient scriptures na 1,000-year heaven on earth. Napaka-exciting naman yan, Norma. Ganun namang possibility mangyari. Ma-unlock yung ating, baka dati, di ba sa ngayon, 10% lang yung brain natin nagagamit natin. Opo. Baka... Tapos yung daw si Albert Einstein, 13%. 13, pero di ba? Naging genius na. Diba? Kung mag-cut sa pelikulang Lucy, nandiyo siya, 100% brain capacity. Kasi mo, saan siya nakakarating sa time, sa iba't ibang parte ng universe, di ba? So, ganun yung mga possibility na in our front. I-introduce na natin ngayon. Baka maging maging friendly neighborhood na tayo, parang si Spider-Man. Baka nga, Superman. Mga heroes na, yung mga ganun. Diba? I think, actually, mga sci-fi movies to, pero actually, parang ipinapakilala rin sa atin itong ganitong mga, mga senaryo, na maaring mangyari in the future sa humanity. Pero mukhang malayo pa tayo sa ganung katotohanan. But at the same time, sa ngayon,
nakikita rin natin na dumarami rin sa ating mga tao ang na-open na sa ganitong esoteric teachings and knowledge. And mantakin mo, may mga lalapit na lang sa iyo. Ako, may lumapit na rin sa akin. Pari! Father, bakit ka nandito? Bakit? Wala, interesado lang sa mga topic mo about mysteries and paranormal. Wag ka na lang maingay. So meron ding doktor. Ayan. Doc, ba't ka nandito? At okay lang yun, Brother Ray. Interested din ako niyan kasi may mga experience din ako. So sila, nagiging open sila because meron silang mga experiences na hindi kayang ipaliwanag sa alam mo na dun sa kasalukuyang knowledge natin at kailangan pumasok ka sa kabila, which is esoteric, di ba, Brother Jay? Tama po. Esoteric. Opo. Yes, kumbaga, yung standard model natin ng science dito sa Earth, wala nang they're running out of words and terminologies to explain all of this. They're running out of model, scientific model, physical model of physics, what have you. Naubos na. They all fly out of the window kasi hindi na, yung mga batas nila, laws of physics natin, almost nagiging invalid na. Obsolete. Newtonian law of mechanics. Invalid siya sa anti-gravity kasi it doesn't explain yung mga UFO na ang bibilis na 19 miles per second, tataas bababa. Hindi may papaliwanag ng Newtonian mechanics yan. Ang pagpapaliwanag yan, bagong siyensya, bagong agham, at bagong scientific model, which is the cosmic anti-gravity model na yet be introduced. I don't know kung papasok na rin dyan yung mga dating binabanggit mo, Brother Norman, yung sina Bob Lazar, yung sinasabing nag-back engineering ng UFO na bumagsak diyan sa Roswell, di ba? At iba pang mga scientists, Alright, so lumalalim ang ating usapan. Nasa na tayo? Nasa kalahati na ng ating oras sa ating programa. So Brother Jay, itong ganitong mga shifting of consciousness natin, hindi ito spiritual lang, So, kumbaga, lumalabas, ang magiging foundation natin dito, yung magandang layunin natin sa buhay. Do the right thing. Di ba? Tama po, opo. Gumawa ka lang ng tama. Ayun yung spiritual kasi awakening ngayon is dumadami na nga siya. Parami na siya ng parami. So, hindi lahat ng nasa spiritual awakening is nakikita nila yung light. Yung iba kasi nagpupunta sila sa sa mga pinanggalingan nila. And hindi lahat ng psychic ay talagang enlightened, spiritually ascended. Tama po. So, yun yung mga nangyayari ngayon. At pangalawa dito, kung ano yung nangyayari sa Earth or sa universe is nararamdaman din natin siya. So, kumbaga, lahat ng nangyari sa atin, pinanganak pa lang tayo dito is nakatakda na parang sa collectives. Lalo yung collectives natin na kailangan natin alagaan itong collectives na kumbaga yung mga negatibong enerhiya na dumadaling sa collectives is kumbaga i-reverse natin to. So mga light workers sa inyo dapat gawin po natin yung maging i-change natin yung perspective po natin. Alright. Okay. Salamat, Brother Jay. Naku, dami ng mga... pwede kayong mag-join sa ating usapan. Huwag kayong mahihiya sa ating mga viewers na nakatutok sa ating Gabi ng Misteryo. Si Neil Sebastian, magandang gabi sa iyo. Mary Ramirez, good evening din po. Si Ma'am Flor B. Fernandez, mamaya itatry namin sagutin ang inyong tanong. Iba lang yung topic na sinasabi po ninyo. Emmanuel Asierto na imbang ngarabi, Kuya Ray, Happy Bonifacio Day. Ay, Happy Bonifacio Day din po. Apo, dito muna ako tatambay. Napudod ti panawon. Mainit ba sa labas? Medyo may simoy na yung hangin, yung amihan. Nagpaparamdam na rin kahit paano. Pero hindi pa siya ganun kalamig. Leo Havares, magandang gabi din po sa Gabi ng Misteryo. Si Ron Nerio, magandang gabi din po sa inyo. Brother Ron Bustamante, Brother Arvin, kumusta ka na? Si Samnan Bangit, nagbuo na po siya noon ng Airspace Forces. Sino? Si Trump? Para nakita ko na nga yun. Meron pang flag Di ba? Di ba? Di ba, Brother Norman? Ano po?
Meron, di ba merong binuo dati si Trump na ganyan? Opo, yung pang-anim, 6th branch of the military ata, pang-anim na talaga? Space Force. Oh. Space Force po. Abay, pwede pala tayong sumama dyan. Pwede ba mag-training dyan? Siguro nga po eh. Pero mula from Air Force to Space Force, ganun ang nagiging transitory period eh. So, kumbaga, nakikita ko lang ng movement nila kasi dati ako taga Air Force eh. Ang kinukuha naman ng mga kaya officer naman pala eh. Officer. Pero yung mga enlisted dati, mga airman, yung mga sargento, wala pa akong gano'n nakikita. Ang nakikita ko lang talaga mga lieutenant eh. So, medyo pa eh. I-research ko pa kasi medyo matagal na rin akong detached sa military. So, alam mo na, I'm planning on going back sa National Guard, sa Air National Guard at saka sa Reserve. Something like that. So, good luck, Brother Norman. Isama mo kami ni Brother J dito. Kailangan sumali tayo sa airspace Force. Papa. Space Force. Space Force. Parang pulis pang Kalawakan Shider. Nabuhay sila ng Voltes Tag tsaka sila Daimos. Sa Mazinger Z, Ultraman. Edna Rodriguera, magandang gabi din po sa inyo sa Gabi ng Misteryo. Ayan alright, alam po ninyo, ginagawa ko lang light ng usapan natin kasi baka iba siniseryoso ninyo masyado, ito po ay palitan po ng mga kuro-kuro at mga research po. And of course, we as channels of highly evolved beings, we can also share the messages na binabanggit sa atin. Si Miss Cora, Ma'am Cora, so far, ano po yung mga na-receive po ninyo mga messages sa ngayon regarding sa mga nangyayari sa ating paligid and yung ascension process at iba pa na tungkol nga dito sa pagtulong sa atin ng mga galactic beings? Yun nga, so dahil malapit na nga yung ascension, actually, na-mention nyo kanina yung mga experiences ng mga tao, marami actually yung mga pinanganak ng mga star seeds na nagre-raise ng vibration ng mundo. Kaya marami na sa paligid natin, mga taong mulat na yung lahat ng mga psychic abilities meron sila. Alright. They can heal, they can be clairvoyant, clairaudient, whatever. Mga super channels. So, yung iba hindi pa lang nahihiya pang ilabas yung kanilang mga gifts. Pero if you're looking at potential natin, pag nakalipat na tayo dun sa bagong mundo na pupuntahan natin, pwede na tayo lumipad. Kasi ang objective ay kasi ngayon ang tinutulungan natin mga kapwa-tao natin. Correct. Pag nakalipat tayo dun sa ibang mundong yun, ang magiging objective natin is to help other planets, other dimensions. Kasi ma-enhance na yung potential. Kumbaga, achieve na natin yung potential natin, di ba? So we can be like the Pleiadians, the Arcturians, can be like them. Wow. Yun yung potential natin, and that's what they're trying to tell us, na huwag kang magpapalimit dun sa kakayanan mo ngayon. Kaya minumulat yung natin kasi pag hindi malawak ang pananaw mo, may intimidate ka doon sa thought na yun na pwede palang ganun? Opo. Pwede ba maging ganun tayo? Yung ganun. So, kailangan maging bukas tayo kasi andin yung kumbaga, di ba, we were created in the image and likeness of God. Yes. So in that sense, our potential is godlike, to be godlike, to be powerful as God, but not in a negative sense na yung power na ginagamit ng mga politiko to control people. Okay. No. Kasi, hindi ganon. Di ba, may free will tayo and God respects our free will. We have to make choices to be closer to Him and not to move farther away from Him. Kasi yun nga, so marireward ka eventually pag yun ang tinahak mo na to be godlike. Ayan, yun yung sinasabi nung mga messages na kailangan maging bukas ka at maniwala ka na may mga taong may mga beings na paligid natin na hindi lang human,
maraming nagaan yung tao pero ang nasa loob nilang kaluluwa ay galing sa ibang mundo. Di ba si Jesus mismo sabi niya, I'm not from this world. Kaya sabi nila alien si Jesus Christ. Kaya ibang-iba yung pananaw ni Jesus di ba? Kaya na-persecute siya kasi ayaw maniwala ng mga Pharisees sa kanya, yung mga pari doon noon at the time. Sabi lang, yabang naman yan. Ganyan. So parang wala siyang karapatan na malaman ng mga sikreto ng kalawakan, di ba? So yun. Pag hindi ka bukas, hindi mo maintindihan yung mga sinasabi ni Kristo kasi feeling mo ang yabang niya. Pero lahat tayo, kumbaga, that's our heritage to be just like Jesus Christ. Correct. Na for us, yung wisdom ni Jesus Christ, may inherit natin yan kasi nandun na yan sa DNA natin Kaya nga may mga DNA strands tayo na inactive. Yun yung spiritual DNA. Strands pala doon sa DNA natin. Na dapat natin ma-activate. Ngayon, ina-activate na yan. Ina-activate na yan. Alright. So, yan Maraming salamat, Miss Cora. Naku, nabubuhay na ng pag-asa. Iba kasi ano ba naman yan ang buhay natin dito? Paikot-ikot lang. Minsan may peace, minsan may gulo. May peace, gulo. Ayan, pero ito'y part pa rin ng process na dapat natin pagdaanan. And tama, yung binabanggit ni Miss Cora, dapat maging open tayo. Ikaw, Brother Jay, ganun ba ang nasasagap mo rin ng mga mensahe so far sa ngayon? Tama po. Kung ano po yung mga binabanggit po ni Ate Cora is ayun yung nagre-resonate dun po sa akin ngayon. So, ayun yung mga pinapakita ngayon na talagang nagre-resonate din sa kanila. Yes, sa yung lahat. Mga nakapaligid sa atin dito na hindi nakikita. Yun. Ano lang naman napifeel ko yung energy nila Kanina pa ako nag-goosebumps So, andito na yung Pleiadians, andito na yung Syrians, andito na yung okay. So yun wag tayong matatakot na tanggapin yung mga truth kasi the more na pumapasok tayo sa enlightenment, tumataas yung consciousness natin or spiritual awakening. Kasi more on truth ito hanggang sa maging mawala na yung duality, hanggang maging one siya. Correct. So wag tayong matatakot na harapin ito. And speaking of that, speaking of oneness, actually ang tawag sa atin ng mga extraterrestrial beings, people of Earth. Meaning, tayo lahat na nasa Earth, dapat isa lang tayo. Isa. Walang dapat differences, hindi dapat nag-aaway-away, hindi dapat nagdidigmaan, hindi dapat nag-uubusan ng lahi. O di ba? Yun Tama po. Kinikilala tayo nitong mga galactic beings na we are people of Earth. Mismo. Dahil sa isang planeta tayo. At tama yung binabanggit ni Miss Cora na darating yung panahon na tayo mismo na people of Earth ay tutulong na rin sa ibang mga planet. Opo, tama. O di ba? Yes. Tutulong tayo sa people of Mars, people of Jupiter, o di ba? Para tayo mga Pleiadians din sa mga Syrians, di ba? Na tumutulong sa atin sa ngayon. Tama po 'yan. Tama po. Kaya lang hanggang kailan pa kaya? hindi naman tayo nagmamadali I know it takes time for us to evolve and to ascend, pero dapat bilisan naman natin. Wag na tayong paikot-ikot pa. Minsan nakakapagod na rin, pero kailangan natin kailangan may gawin Ayan. Kaya tayo dito, ito yung program natin, binubuksan natin ang isipan ng bawat isa na nakikinig sa atin. Kung ayaw nyo makinig, okay lang, wala nang problema. Pero kung makikinig po kayo, ayun, tinatapik-tapik na kayo ng inyong mga spirit guides, ng inyong mga guardian angel, uy, makinig naman kayo kina Ray Sibayan. Ayan na. Alright, sa ating pa rin mga text messages dito. Alright, si Nelson Malinaw, yan, malinaw na malinaw ang kanya pagbati sa atin ng happy weekend. John Manuel, good PM po. Tanong ko lang po, totoo po kaya, ano sabi niya dito? Totoo po kaya pag nag-solar eclipse uli sa mga susunod na taon, ibig sabihin po ba malapit na ang katapusan ng mundo? Speaking of solar, ipapaubaya ko yung sagot kay Miss Cora Guidote. Ma'am Cora, ano pong isasagot natin dito sa tanong na to? Wala namang kinalaman yung solar eclipse dun sa pagtatapos ng mundo kasi ang solar eclipse is just part of the yung movement ng sun relative to the
different Actually, planets. ano naman, Kumbaga, astronomical these are event. normal Oo. cycles of the solar system. So, minsan, binibigyan natin ng kahulugan yung mga phenomena na yan. Kasi minsan talaga, may effect din sa consciousness natin dahil may gravitational force. Pag nagkaroon ng alignment yung mga planets, yung mga moons, yung gano'n. So, na-affect din ng consciousness natin. At ganoon din pag nagbuga ng solar flare yung araw, na-affect din yung consciousness natin. So, but it doesn't mean na pag nagkakaroon ng mga ganyan, ay katapusan na ng mundo. Kasi, in fact, itong mga extraterrestrials, tinutulungan nga tayo na i-preserve ang mundo natin. Correct. Oo. Lalo na yung pangangalaga sa ating planeta. Ano, lagi nilang sinasabi yan, Miss Cora, protect your planet, save your planet, yung kalikasan natin, magtanim tayo ng puno, wag natin sisirain, o di ba? Yan ang laging paulit-ulit nilang sinasabi, Miss Cora, hindi ba? Oo, kasi galing kay God yan, di ba? Dapat lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, pangalagaan natin. Yan. Kaya lang ang problema nga dito, nagkakaroon ng mga pagtatalo dito, yung mga iba't ibang mga interest ng mga industriya, ng mga politiko, ng mga Siyempre, pagkakakitaan nila yun ng diba? ng mga negosyante, yun na nagiging mga dahilan. agenda nila yung mga agenda nila makamundo, hindi maka-Diyos, diba? Ang problema no, sinisira nila yung mga puno dyan, hindi man pinapalitan. Yun na, may kakaroon ng reclamation dyan, reclamation doon. Naku, talaga naman no. Kaya nagagalit tuloy yung ating kalikasan. Alright. Sabi ni, uy, tukayo mo to, Miss Cora Kabura, more power sa program po ninyo, Sir Ray. Watching from Suwal, Pangasinan. Ang ganda ng topic po ninyo. Ayan, lalo na si Ma'am Cora. Ayan. Tukayo, thank you, Tukayo. Actually, alam mo, tuwan-tuwa yung mga itis sa'yo Ray. Yes, kaya protektado yung program mo, di ba? Ilang taon ka na? Ilang taon na ba ang Gabi ng Misteryo? Secret. Di ba? Protektado nila ang show mo at saka tuwan-tuwa sila talaga sa'yo. Kailangan lang natin palaganapin kung ano yung dapat nating ipakita sa tao at para malaman ng taong nangyayari talaga, hindi lang yung nakikita na ating mga mata, kundi nakikita rin ng ating puso, ng ating kaluluwa. Di ba? Pero sa ngayon... Pero yun nga kasi willing channel ka di ba? Kaya malakas din ang grasyang binibigay nila sa iyo. Yun. Salamat po. Sasahurin ko lahat yan. Alright. May mga nagtatanong sa atin, Miss Cora, na tama ba yun? Tama ba sa proseso yun na biglan, kasi karamihan sa atin natatakot sa process of kamatayan, pero yung iba parang tinitraining sila how to do the astral travel and astral projection. Iba kasi natatakot na baka raw sila namamatay na. Miss Cora, ikaw ba mismo yung first time na naka-experience ko ng ganyan, anong naging feeling mo? Siyempre, minsan nakakatakot talaga kasi hindi mo alam paano ka babalik sa katawan mo. So, pag nag-iba kasi yung frequency ng spirit mo tapos nakahiwalay sa katawan, baka hindi ka nga makabalik. So, fear is the greatest enemy. Totoo diba? yan. So, pag natakot ka, mag-iiba na yung frequency ng spirito mo, talagang hindi ka makakabalik. So, enjoy the ride. Yun. Oo. Actually, ang sabi nga dito, bakit daw sa astral sila nagpapakita? Itong mga kasi yung kalawakan nga, di ba? Kung trapped ka sa brain mo, sa body mo, minsan limited ang pang-unawa mo. Ganon. So, ayun. pag nasa astral ka, mas malawak. Yung knowledge, yung open ka open. Kasi yun ang nature natin, no? Kasi yun, nandoon naka-base yung ating spirit, Brother Jay, ano may dadagdag mo rito sa usapan natin tungkol sa astral? Actually, marami akong experience din ng astral travel, no? Kasi kaso napakasaglit lang niya no? Na-experience isang ganun lang. Hindi, mga 45 seconds naman. 45 seconds. Yeah, pero actually, wala kasing time and space sa kabila Yeah. Akala mo napakatagal mo nag-travel sa astral reality. Yung pala ang bilis lang sa physical. Pag magalaw ka nga lang, babalik ka na Mm-hmm. Ganun yung mga experience ko. Then actually sa mga
balikan ko po yung topic mo about sa death, no? Totoo yan na marami talagang natatakot sa death, pero darating din yung time na mauunawaan. Ako natakot din ako dyan eh. Yung process nung paghihiwalay ng astral body mo sa physical body. So darating din time na mauunawaan din ng tao. Ano nangyayari kasi na-advance natin yung isip natin pagdating sa death. Kaya nangyayari, natatakot tayo. So talaga naman darating din yung time, pag nagkakaedad tayo, darating yung time na talagang ikaw na mismo hihiling sa sarili mong death. Yung oras na yon. So wag tayong matatakot, enjoy lang yung life natin. Yun, enjoy the ride, sabi nga ni Miss Cora. Ako, Brother Norman, yes, ano yung gusto mo sabihin? Gusto ko sana sabihin Yeah, go ahead. Paghiwalay ng astral body sa physical body. Kasi may sinasabi dati si Mr. Jimmy Licao ko na meron tayong silver cord na naka-attach from physical body to the astral soul, to the astral body or the soul, na it's unlimited. Kahit saan ka magpuntang the farthest planet in the universe. Kahit magpunta ka pa sa ibang planeta, ibang galaxy, mag-astral ka doon, hindi siya mapuputol, mag-extend siya. Correct. Ilang pinaka connection na vital na linking connection back to our physical body. Pag yun ang naputol, yun ang masasabing doon tayo namatay na. Yung mga namatay na, naputol yung astral link nila, hindi na sila makapabalik sa physical na katawan. Pero tayo ng mga nag-astral, napaka-imposible halos. Next to impossible na mapuputo yun. So, I doubt na mapuputo yan. So, there's no need really to be afraid pag nag-ano ka, astral body, pagbuhay ka, hindi mapuputo lang silver cord mo. There's no force in the cosmos that could cut it down. So, yun lang masabi ko. Kaya nga yung sabi just nga, enjoy astral nyo. Pag mas matagal ka sa katawan mo, mas madami ka magagada ng information, the better. Correct. Ilang suggestion ko. Ang sabi nga ng mga galactic beings sa paligid, sabi niya, kami nang bahala sa inyo. Kapag nagkaroon daw ng ganong experience na nag-astral kayo, hindi naman nila tinitiyak nila na walang mangyayari sa yung katawang lupa. Walang mangyayari sa iyo, di ba? Kumbaga, mayroong mayroong approval from your spirit guide and also may approval from your guardian angel. Huwag nating kalilimutan, meron tayong guardian angel, mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito hanggang sa tayo'y madeds, may guardian angel po tayo. Lagi po natin acknowledge na nandiyan po sila para maging closer at nagkakaroon kayo ng mas magandang communication. Anyway, sila po provide sa atin ng kung ano po mga bagay na dapat ipakita sa atin, sila po nagko-control, nag-regulate yung ating mga guardian angels. Ayun po. Alright, mayroong tanong dito si Miss Jessica D. Good PM po for Miss Cora. So if I am open or I have started to, what do I do next if na-realize ko na yung potential? How does one move forward? Ayan, Miss Cora, naka-address po sa inyo yung tanong. Importante kasi ngayon, tanggapin mo yung sarili mo kung ano yung mga gifts na binigay sa'yo. Pag-aralan mo. Kasi alam mo, yung iba pag na-discover nila yung mga abilities nila beyond the normal. Opo. Natatakot sila, na-intimidate. Kasi hindi nila naiintindihan yung kung saan ang gagaling yon. So minsan kailangan nilang magsaliksik. And then humingi sila ng advice dun sa mga pwedeng magbigay sa kanila ng advice kung paano gamitin yung mga ganung gifts. Or sa guardian angel nila, biglang magda-download na lang yan na ganito ang dapat gawin mo, di ba? Kasi you have to trust also your intuition kasi yung mga psychic abilities na yan, intuition is your parang pinaka tool mo to try and accept these gifts. Ganyan. Pero yun nga, make sure na pag ginamit mo yan, nandun ka sa path of light. Kasi pwedeng gamitin rin yan ng kadiliman. Thank you. Parang yung kaninang discussion na yung sa astral, kaya importante pag nag-astral ka, magpapabantay ka sa anghel mo kasi baka maunahan ka ng ibang entity, papasukan yung katawan mo. Di ba? Merong mga medium na gano'n napapasukan ng ibang entity. Pero, kaya importante rin na... Ako I believe naman kapag inallow ka to do the astral, well-guarded ka
Hindi sila papayag na hindi ka guarded. Ano. Mayroon Pero pang... yung iba, hindi lahat ganyan. Yes, hindi ma'am. lahat ganyan. Yung iba Totoo napapasukan ng dilim talaga. From Samnan Bangit, sabi niya, paano kung hindi ka nagkapalad na maging educated-oriented, mapapasama ka na o may consideration na tutulungan ka ng mas superior beings? Ayan. Nood lang sila ng Gabi ng Misteryo. Alright. Tutulungan sila. Mga agnostics ho ba kayo, Brother Jay? Omnism. Yun. Oy, salamat po. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo binigay sa amin na oras tonight sa ating pinag-usapan. Maraming salamat din, Ray, at saka yung mga panawin si Brother ko Jay, Brother Jay, at saka si Brother Norman. Maraming salamat. And yun nga, so mabati ako ulit ng Merry Christmas sa lahat Christmas, ng mga ma'am. nanonood. Mano po ninang. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Miss Cora. Brother Norman, maraming salamat ulit sa iyo, ha? And next time ulit tayo magkadaupang palad sa Himpapawid. Apa. Maraming salamat din ho, Kuya Ray, Ma'am Cora, and Brother Jay, Sister Cora. Salamat sa for allowing me into your program. Ikumusta mo kay Bob Lazar? Pag makontak ko po, sige, kukontakin natin sila Michael Sala, Bob Lazar, David Wilcock, Corey Good, pati si David Grash. Tipunin natin sila sa isang reading room para matapos na itong disclosure, full cosmic disclosure na ito. Sa December 10, I think December 10 merong full disclosure forum ba yun? I don't know, may naka-stream daw yun sa mga social media platforms sa YouTube, ano. Maybe we can also watch that disclosure forum, ano. Salamat, Brother Norman. Thank you so much. Sige pa. Brother Jay, maraming salamat sa iyo, ha. Salamat po kay Ma'am Cora, kay Brother Norman, at Merry Christmas din po sa inyo. Ayun. Ano ang maiiwan mong mensahe sa ating mga kababayan? Isang pagmamahalan lamang at Correct. maging totoo tayo sa ating sarili. At huwag matatakot. Totoo yan. Ako naman, ang gusto ko lang naman sabihin, lalo sa mga kababayan natin, sa mga opisyal ng gobyerno, give love on Christmas Day. Diba? Diba? O pagmamahal ang nawawala sa atin, kaya tayo nag-aaway-away. Diba? Pag-ibig sa isa't isa. Unconditional love ho yun. Oy, salamat sa matumutok po sa ating Gabi ng Misteryo ng gabing ito, mga kaibigan, ng Sabado. And wag po niyo kalilimutan, Spiritual Guide Philippines ni Brother Jay. And of course, mga kaibigan, anyo pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan.